First time sa Fukui ng kaibigan kong si Kim kaya ipapasyal natin siya. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan, magpipitong taon na. Tara, mag-travel naman tayo. And for today's ganap, dahil nagayasumi or long vacation ng mga kaibigan natin sa Fukui ay nakinagayasumi din tayo para may pasyal si Kim. Pero disclaimer ha, legal itong ating 4 na araw na pahinga dahil pinayagan naman tayo ng company kung saan tayo nagtatrabaho. Siya nga pala, kailangan namin magbisikleta ng mga ilang minuto bago kami maglalakad papunta sa pupuntahan naming lugar. At bago yon, kailangan namin siguraduhin na maayos ang kondisyon ng aming bisikleta lalo na yung mga gulong nito. Hinangina namin yung mga gulong gamit itong murang panghangin na nabibili lang sa mga Yako and Shop. 110 yen lang to at mabisa to pang emergency purposes. Nung okay na yung mga gulong ay nagbike na kami. Ang sarap talagang magbisikleta dito sa Japan. Iniwan muna namin yung bisikleta dito sa gilid ng Family Mart. Kailangan kasi naming maglakad ng mga nasa 25 minutes para makarating dun sa Tojinbu kung saan namin unang ipapasyal si Kim. Kung ganito ba naman kaaliwalas at kaganda yung paligid habang naglalakad, nako, nakaka-inspire talaga. Nakapag-exercise ka na, namangha ka pa sa kagandahan ng kapaligiran. Maganda din pala sa mata kapag luntian yung kulay nitong mga ginkgo trees. Lalo na kapag marami at maayos ang pagkakahilera sa kalsada. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakita na namin itong signage na malapit na kami sa Tojinbu Cliffs. Maya-maya pa ay nakarating na nga tayo rito at ang unang bubungad, mga tindahan ng iba't ibang produkto na mukhang masasarap ang mga ibinibenta. Marami din ditong tinitindang ice cream na iba't ibang flavor. Marami rin ditong mga kainan kaya hindi ka mag-aalala kapag ikaw ay nagutom. Kaya dapat meron kang pocket money kapag pupunta ka rito. Meron din ditong mga tinitinda na malalaking crab pero hindi ito yung tinatawag na king crab. Hanggang tingin lang tayo, pang isang araw na trabaho ang presyuhan eh. Meron din ditong iba't ibang klase ng wine, may mga souvenir at mga t-shirts na tinitinda rin. Pera na lang talaga yung kulang. May nakita pa kaming malaking Doraemon at nagpa-picture dito si Reindeer kasi favorite niya yan. At ayun nga ang madadaanan kapag naglalakad papunta dito sa baba kung saan makikita yung Tojinbu Cliffs. Alam nyo dear, pangatlong beses ko nang pumunta dito sa Tojinbu Cliffs. Pero hanggang ngayon, naa-amaze pa rin talaga ako kung gaano dito kaganda at kapayapa. At ang layo pa nga ng biniyahe natin from Osaka to Fukui, nasa 5 hanggang 6 na oras ang biyahe. Pero sobrang sulit naman kapag nakita mo to kung gaano kaganda, lalo na pag sa personal. Nakaka-amaze talaga yung mga rock formation dito. Alam mo ba dear na ang Tojinbu Cliffs ay isang sikat na natural rock formation sa baybayin ng Japan, particular sa Fukui Prefecture. Nilikha daw ito ng volcanic activity at erosion ng dagat sa loob ng libu-libong taon. Sabi sa nabasa ko, ang mga hugis hexagon ng mga bato dito sa Tojinbu Cliffs ay hindi nabuo ng biglaan, kundi sa mahabang proseso ng kalikasan. Wala nga pala ditong bayad pag namamasyal. Nakakamiss lang din talagang makita sa malapitan yung mga ganitong klaseng rock formation. On a safety note, medyo delikado dito. Matataas kasi ang mga bangin at matatarik, kaya dapat maingat kapag namamasyal dito. Pagkatapos nga nilang mag-CR ay nag-decide na kaming bumaba para mas makita pa namin ng malapitan yung kagandahan dito. Matarik talaga tapos sobrang tataas ng mga bangin kaya nakakapanginig din talaga ng tuhod. Pero safe naman yung mga daan at dapat talaga maingat habang naglalakad. Tapos kapag nandito ka na at nasa mataas kang bahagi, pwede ka nang sumigaw dito, isigaw mo na lahat ng mga sama ng loob mo sa buhay. Marami rin ditong turistang namamasyal, yung iba nga ang lalakas ng loob dahil umaakyat talaga sila sa matataas na bahagi. Kami dahil mga duwag at nag-iingat lang din talaga, dito lang kami sa medyo safe talagang lugar. Tignan mo naman yan dear kung gaano yan kataas, 'di ba? Yung tao sa taas ang liit na lang tignan. Tapos kapag nasa baba ka na, ganito naman kaganda yung makikita mo naman talaga. Pero dahil mga trentahe na nga tayo hindi talaga maiwasang mapagod katulad nito ni Reindeer. Pero sa tunay lang din naman talaga, sulit din yung pagod dito. Ang sarap lang namnamin ng payapang lugar. Yung malamig na simoy ng hangin, yung mahihinang hampas ng alon sa batuhan, kasama ang mga kaibigan na nahihirapan sa buhay makatawid lang. Nung time na yan, gusto pa sana naming umakyat sa mas mataas na bahagi. Pero pinigilan ko sila kasi matatakotin talaga ako sa mga ganitong matataas na lugar. Kaya hanggang dito lang kami. Actually, mataas na nga rin tong kinalalagyan namin dito. At alam mo ba dear, ang ganda rin dito ng sunset. Kaya kapag broken ka, nako, mapapa-emote ka talaga dito. Tamang tingin lang sa malawak na karagatan habang nagmumuni-muni. Siya nga pala, pwede rin ditong mag-boat riding pero hindi na namin tinry. Kaya hindi ko na rin tuloy nalaman kung magkano ba yung bayad dun. Nung nakontento na kami sa pag-sightseeing, nag-decide na kaming bumalik sa taas. Tapos napadaan kami dito sa isang store, tindahan ito ng mga pangmalakasang bato. Nakakagulat yung mga presyo ng mga bato dito. Katulad nito, namangha na agad ako, 180,000 yen tong bato na to. Grabe, sobrang mahal. Tapos pagtingin ko dito, 200,000 yen naman ang presyo, nakakaloka. Pero dito ako mas namangha, 2 million yen. Sobrang mahal pala talaga ng amethyst, no? Pero meron pang mas nakakamangha, itong almost 4 million yen. Grabe, sobrang nakakalula yung presyo ng fossil na to. Na-curious lang din talaga kami dito at first time lang namin pumasok. Siguro yung
mga kolektor talaga yung makakabili ng mga ganito kamamahal na bagay. Basta nakakamangha, bawal din pala itong hawakan. At dahil nga nagutom na tayo at napagod doon sa paglalakad sa bangin ay kailangan na nating kumain. Dito na nga namin napiling kumain at dahil nilalamig kami doon habang nasa dagat ay nagrami na lang muna kami. To be honest, sa 3 beses kong pagpunta sa Tojinbo ay dito lang talaga kami kumakain. Masarap kasi yung ramen dito tapos affordable. Nagtry kami sa ibang resto dati, ang mahal, umalis kami. Umorder din kami ng ice cream for dessert. Nako, masarap din, pati yung cone. Pagkalabas nga namin sa restaurant ay napadaan pa kami dito sa mga nagtitinda ng street foods. Dahil nagkikrave yung isa naming kasama sa grilled pusit ay bumili na nga rin siya dito. Ako naman biglang natakam dito sa inihaw na mais kaya naman napabili rin ako. At habang naglalakad kami pa uwi, kinakain ko yung mais. Ang sarap lang din. Wala ditong masyadong naglalakad, lahat sila may mga sasakyan. Pero ayos lang, pampababa din ng kinain. Dahil medyo maaga pa nga pagkakuha namin sa bisikleta, nag-decide kaming dumaan dito sa malapit na park. Malapit lang to sa apartment nila Reindeer pero hindi ko pa to nararating. Marami talaga ditong park na magaganda sa Japan pero walang masyadong tao. Katulad nito, ang ganda din dito ng view, nakaharap sa dagat yung cottage, tapos ang tahimik lang, huni lang ng ibon yung maririnig tsaka yung pagaspas ng hangin. Meron din pala ditong matatanaw na windmills. Sa dami ng magagandang pasyalan dito sa Japan, mapapatiktok ka na lang talaga. Maraming nagsasabi na malungkot daw dito sa Japan pero para sa akin, nasa tao lang talaga yun. Kahit saan naman tayo dalhin, kung gusto natin talagang malungkot, malulungkot tayo. Kaya kung medyo nababurnout ka na dito sa Japan, try mo ding lumabas-labas paminsan-minsan. Ang haba na nitong vlog, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.